Magandang araw sa inyo guys, and for today's video ay magbibuild tayo ng 120 Ah 12 volts na LiFePO4 battery. Let's go! So ito na guys yung ating mga baterya. Na-dismantle na natin siya sa pagkaka-top balance nila. Ito po ay tinap balance natin ng 5 days. At yung bubuuin po natin ngayon ay 120 Ah 12 volts na lithium iron phosphate battery. So ang bubuuin po natin ay 4S20P, 20P kasi bawat isang cell ay 6 Ah. So kailangan natin ng 20 pieces para makabuo tayo ng 120 Ah. So kaya siya tinawag na 20P o 20 parallel connection. At 4S naman dahil 12 volts yung bubuuin natin at bawat isang cell ay meron 3.2 volts. So kailangan natin ng 4 para makabuo tayo ng 12 volts. Pero yung maximum voltage po na kayang ibigay ng mga LiFePO4 battery ay nasa 14.4 volts. Test natin guys kung ilang volts bawat cell. Bawat isang cell po niyan ay mayroong 3.306 volts. Top balance po natin yan, kaya lahat yan ay ipat natin 3.06 volts. Ayan. So ito na guys yung ating battery holder, maglalagay tayo ng mga baterya. Sa una natin bubuin yung una niyang parallel connection. Kailangan may patungan. Ito na isa. Lagyan lang natin yan. So, ito na guys yung ating unang parallel connection. Lahat to ay negative yung nakataas. Sa kabila naman ay bubuo tayo ng 20 ulit na batteries o 20 na parallel na positive naman yung nakataas. Guys, ilagay na natin yung ating dalawang parallel o dalawang apat na parallel connection natin. Gagawin natin, lalagyan natin ng tabbing wire itong negative at saka itong positive. So huwag niyong pagkokonektahin yung dalawa kasi mag-short yan. So yung mga negative lang ang pagkokonektahin natin, tapos dito yung mga positive lang. So yun guys, lalagyan natin ng battery holder ulit dito para mas maganda siyang tignan. And tsaka natin itatap yung another set ng 20 parallel dito sa may negative side at dito sa may positive side.
So ayan guys, nangyari na natin ilagay yung ating pangatlo at pang-apat na para na series connection, ano. So ngayon ang gagawin naman natin ay itatap natin, lalagyan natin ng tabing wire yung buong surface na to, ano. So sila yung magiging pangatlong sila yung magiging pangatlong series connection. Let's go.
So yun guys, tapos na tayo sa side na to, no? At nilagyan na rin natin ng mga terminal dito para dyan tayo maghihinang mamaya, no? So ngayon babalik na rin natin ito. Itong side na to, ito yung pinaka magiging bottom o yung pinaka magiging baba ng ating battery pack. So balik na rin natin siya. And then ito guys, ilalagyan na natin ng tabbing wire itong ating magiging main positive at itong ating magiging main negative. So magkabukod yan. Lalagyan natin na ganyan. na guys yung ating battery pack. Test natin ngayon kung 12 volts ba siya, no? Diba? So ito yung ating positive at ito naman yung ating main negative. Test natin. Meron siyang 13.22 volts. Ayan guys, nilagyan na rin natin siya ng mga paghihinangan namaya. Nilagyan na natin siya. So next natin gagawin guys ay lalagyan natin ng insulation itong taas para hindi tayo ma-short habang tayo nagagawa rito. And then after nun, maghihinang na tayo ng ating active balancer at saka BMS. So kuha lang tayo ng fiberglass tape natin. Dito natin lalagyan niya sa gitna.
safe na yan. So yung gagamitin pala natin guys na active balancer ay saan lang natin 5 amps na active balancer yan. So 5 amps guys yung gagamitin natin dahil baka yung mga 1 amp ay hindi kayanin yung ganito kalaking battery pack. So yung wire nyan. So yun natin sa magandang ilagay. Diba? Ito pala guys yung ating BMS na 100 amps yung discharge nya at 50 amps naman yung charge yung wire ng BMS natin. So sa pagkakabit guys ng active balancer at BMS, pares lang yan. Unahin nyo yung block. So yung block nito, yan yung ilalagay ninyo sa inyong main negative. Dito yan. So dito nyo sa ihihinang. Sunod-sunod na lang yan. So ayun guys, naihinang na natin yung ating harap natin dyan. Naihinang na natin yung ating wire ng ating active balancer at saka ng ating BMS. So ngayon, testingin natin kung okay ba yung ating pagkakahinang. Unahin muna natin itong active balancer. Saksak natin. Boom. Yun, milaw siya. Ayun guys, nakakita nyo ang ilaw. Kita ba? Ayun na, may ilaw siya. Ibig sabihin, gumagana na siya. Kung gawin na yung kanyang pagbabalance,
Then next natin yung ating BMS. So wala pa tong wiring, ano. So tanggalin muna natin itong ating active balancer. So dito natin ilalagay yung ating active balancer. Lagyan muna natin ng wiring itong BMS natin. Dito natin siya ilalagay. Ayan pa ganyan. Lagyan muna natin ng insulation. So ito guys, so na nailagay na natin yung ating BMS tsaka itong active balancer. Tapos ayan, nalagay na natin yung mga terminals nya, yung positive tsaka negative. Tapos nilagyan natin ng connector. So ngayon naman guys, ay maglalagay tayo ng charging bypass nya, no? Dito, para in case na makatulog yung ating BMS ay doon tayo magcha-charge. At saka maglalagay din tayo ng wake up switch para sa ating BMS. Para hindi hassle kung makatulog yung BMS natin, ay hindi tayo kailangan pang magbaklas. And then maglalagay din tayo ng mga terminals para sa ating amp meter.
guys, so nabuo na yung ating 120Ah 12 volts na Life Q4 battery, ano? So nalagyan na natin siya ng bypass charging niya sa ating BMS. And then nalagyan na rin natin itong wake up switch niya in case na matulog yung BMS natin, no? So yun, pipinutin lang natin dito yan. Mag-short niya yung kanyang P negative at B negative. Tapos nalagyan na rin natin ang tawag dito ng wirings niya para dun sa kanyang ammeter. So ano na lang natin to, lalagyan na lang natin ng shrinkable wrap. So ito na guys yung ating natapos na battery pack, ano, na 120Ah 12 volts Life PO4 na battery. And nalagyan na rin natin siya ng heat shrink tube. So yun lang guys, sana nagustuhan niyo yung video natin at sana marami rin kayong matutunan. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Sirnex TV. Thank you for watching.